Meron pong isang lalaking binaril ng isang magsasaka. At ang bumaril din sa kanya, mga kababayan, ay isa ring magsasaka. Pareho po silang taga Bawang La Union dito po sa Guerrero, Bawang La Union, mga kababayan. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta kagad tayo, mga kababayan. Ito, nangyari po kasi ito noong December 25, mga kababayan. Ngayon lang po namin nakita ito. Gusto naming i-share din po ito sa inyo. Itong nangyaring shooting incident. Okay, pero ito po ay Ilocano ito, mga kababayan. Babasahin ko sa Ilocano mamaya. Ililiwat natin sa ating wika na Tagalog, mga kababayan. Ito po ay nakuha natin sa Radyo Pilipinas Agoo. Agoo pa nagbalita nito Pero ito po ay nangyari po dito sa Bawang La Union, mga kababayan. Ito yung balita. May sa lalaki Pimusay iti pagmaltog gijay Bawang La Union iti December 25. Yan po yung panahon ng tinatawag nilang Pasko, mga kababayan Tuloy natin. Pimusay ti maysa a lalaki kalpasanti napasamak a pammaltog ijay Guerrero Bawang La Union. Idi agsapa idi Kalman Disyembre 25, 2025. Sigun kini Police Lieutenant Ferdinand Abenes, Chief iti Investigation Unit ti Bawang Municipal Police Station, ti biktima ket mannalon nga agtawon iti 31 ken residente ti Palugsi Limansangan Bawang La Union. Bayat ati sospek ket mannalon ken residente iti Kapadada a barangay. Naarestar ti sospek kabayatan ti hot pursuit operation dagiti otoridad ijay Irisan, Baguio City. Para iti kanayunan na detalye, buyaan ken dinggen ti panarita ni Police Lieutenant Abenes. I-summarize ko na lang po ito, mga kababayan, sa wikang Tagalog. Okay? Meron pong isang lalaking binaril ng isang magsasaka. At ang bumaril din sa kanya, mga kababayan, ay isa ring magsasaka. Pareho po silang taga Bawang La Union dito po sa Guerrero, Bawang La Union, mga kababayan. Yung bumaril ay nahuli sa bayan ng Irisan na Baguio City sa isinagawang hot pursuit operation ng mga otoridad doon sa Irisan, mga kababayan. Para malaman natin ang kabuuan ng detalye na yan, mga kababayan, panoorin natin ang bidyong ito ng sabay-sabay. Kahapon po, bandang alas 10 po ng umaga, isang motorcycle rider ang binaril po na naging sanhi ng kanyang nag-aarang pagkamatay. Yung biktima po ay nakilalang si Christian Soriano, yung Dumapis, 31 years old, may asawa po, farmer, at nakatira po sa barangay Palugsi Limansangan, Bawang La Union. Ang suspect po ay nakilala rin si Romel Runaya, yung Mangawang, farmer din at parehas po silang taga Palugsi Limansangan, ma'am. Arrested po ang suspect, na kuha namin po siya sa Irisan, Baguio City. Nung nag-responde po kami wala na po sa lugar yung suspect, ma'am. Pero based po sa pag-iimbestiga po namin, nakita po namin yung sinakyan niya na inabandon na po niya sa isang lugar sa Barangay Guerrero. Kaya nagtanda po kami ng hot pursuit operation. Lahat po ng pwede niyang puntahan is naki-coordinate po kami sa mga kasamahan po namin sa kapulisan sa mga lugar na pwede niyang puntahan. Fortunately po na nahuli po siya sa may Irisan, Baguio City. Yung biktima po, ma'am, may kasama po siyang, mayroon po siyang backride, naka-motorcycle po. Pero yung suspect po is naka-tricycle, yung ang tawag po sa atin is kulong-kulong, yung top-down tricycle, ma'am. Based po sa initial investigation po namin, nagkaroon po sila ng away kinagabihan po bago nangyari yung
yung patayan, ma'am. Kaya siguro, kaya pinatay nung suspect yung biktima kasi based sa mga sinasabi po ng mga witness is hindi daw yata siya nakaganti nung magsuntukan sila nung 24 po ng gabi, nagkaroon po sila ng pagtatalo. Yes, ma'am, nakainom po yata sila ng 24, ma'am, kasi nga kasagsagan ng celebration po ng Noche Buena. Yung suspect po, ma'am, is kasalukuyan pong nakapiit sa Bawang Police Station and subject po for inquest proceeding, ma'am. Aminado naman siya na talagang siya yung bumaril sa tao. Sir, anong reminder ngayon in behalf of Bawang MPS? Lalo na holiday limang celebration natin para makaiwas sa mga ganito. Oh, yes, ma'am. Sa mga legal na nagmamayari po ng mga baril, sana po maging responsable po tayo sa paggamit ng baril po, lalong-lalo na po ngayong bagong taon. Sana wag na po tayong gumamit ng magpaputok ng baril para lang i-celebrar ang pagdating po ng bagong taon. Tsaka alam naman po natin na marami pong mga mga inuman. Sana po wag po nating ilagay sa ulo pag tayo po yung nagkakainom para hindi po tayo makagawa ng anumang labag po sa batas. Oh, yes, sir. So yun po mga kababayan, napanood po natin yung video tungkol po doon sa nangyaring pamamaril ng isang magsasaka sa isang kapwa magsasaka, mga kababayan. Ang narinig nyo pong nagsalita ay si Police Lieutenant Ferdinand Abenes. Kaibigan natin yan, mga kababayan, dito po sa Bawang. Siya po ang chief ng investigation unit sa police station ng Municipality of Bawang, mga kababayan. Opo, yun pala ang nangyari, mga kababayan. Bago pala mangyari ang pamamaril, mga kababayan, itong dalawang ito ay nag-inuman at nang merong hindi pagkakaunawaan ay nagkainitan at nagsuntukan pala itong dalawang ito. Oo, dahil sa itong isa ay hindi nakaganti sa panahon ng kanilang labanan, mga kababayan, kaya ito binalikan itong isa at dito na nga po isinagawa ang pamamaril, mga kababayan. Nakakalungkot po ito. Oo. Hindi na po umabot ng bagong taon yung isa at itong isa naman ay nakapiit ngayon sa kulungan. Hindi na rin po makakapagbagong taon ito sa piling ng kanyang pamilya, mga kababayan, dahil sa kanyang ginawa, mga kababayan. Mayroon pong payo itong si Police Lieutenant Ferdinand Abenes sa lahat po ng legal gun owners, mga kababayan, maging responsable po sa paghawak ng baril. Opo, payo niya, hindi po tayo dapat magpaputok para salubungin o i-celebrate ang pagdating ng bagong taon, mga kababayan, ha? Mga Republic Act 10591 po kayo, matindi po ang pananagutan nyo sa batas, pwede po kayong makulong kapag kayo po ay nagpaputok ng baril para i-celebrate ang bagong taon. Lalong wag kayong gagawa ng anumang masama. Wag kayong gagamit ng baril katulad nitong napanood nyo, mga kababayan. Maganda na yung suntukan. Oo. Suntukan na lang po, suntukan. Okay lang po yan. Suntukan hanggat gusto ninyo. Pero pagka gumamit na po kasi kayo ng baril, ibang usapan na po yan, mga kababayan. Buhay po ang nakasalalay dyan. Isang bala nga lang. Pero pag tumama yan sa talaga namang ikamamatay mo, wala ka nang, hindi ka na aabot ng bagong taon, mga kababayan, ha? Oo, doon naman po sa mga kaibigan po natin, may payo pa Siyempre, hindi maiiwasan yung mga kababayan natin mag-iinuman, shot dito, shot doon. Pag nalasing, wag nyo anyang ilalagay sa ulo pag nalasing kayo. O, sa tiyan lang, sa tiyan. Dito. O, tinan nyo, sa akin, malaki na yung tiyan ko. Hindi po ako umiinom, ha.
Bawal po sa amin yan. Bawal, bawal. Ganon, mga kababayan, huwag kayong iinom tas ilalagay nyo sa ulo nyo. Tapos pagka may nakaalitan kayo, may nakaaway kayo, naglabas kayo ng baril ninyo, hindi maganda yon, mga kababayan. Ang gawin ninyo para magkaroon po kayo ng, payo ko sa inyo payo ko naman po sa inyo Doon po sa mga mayroong legal gun owners dyan, maging responsable po tayo. Alam nyo, gawin niyo mga kababayan, magmembro po kayo, sumama kayo sa mga gun club dyan sa mga lugar ninyo. Bakit po namin ipinapayo na sumama kayo sa mga gun clubs? Kasi po dyan, tinuturuan yung mga membro na maging responsable sa paghawak ng baril. Matututong na kayo kung paano gamitin yung inyong mga baril at matututunan pa ninyo kung paano magkaroon ng disiplina sa paghawak ng baril. Ang baril po kasi hindi basta-basta po yan. Hindi basta-basta sinasabi nilang laruan yan. Ay, hindi po ganun yan. Kailangan yan ay responsable yung may hawak o naghahawak niyan, mga kababayan. Maging mahinahon tayo sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng panahon. Hanggat kaya pa, hanggat mayroon ka pang lulusutan. Huwag kang gagamit ng baril. Huwag kang bubunot. Kasi pag binunot mo yan, nakasalalay dyan ang kinabukasan mo at ng pamilya mo. Nasa huli ang pagsisisi. Kaya ang maganda dyan, unahan mo na yung pagsisisi mo, kaibigan. Yun lang ang may papayo po namin sa inyo. Bena, yun lang mga kababayan, na-share lang namin ito sa inyo at nakapagbigay na rin tayo ng konting payo doon sa mga legal gun owners. Pero doon naman sa mga, bakit yung legal lang? Bakit yung illegal hindi nyo pinapayuhan? Ay, magpalisensya kayo. Kumuha kayo ng LTOP nyo, mga walang dyan, pag nahuli kayo, malaki ang pananagutan nyo sa batas. Illegal possession of firearms yan, mga kababayan. With matching illegal possession of ugly face. Yan ang kaso nyo. Magiging pangit kayo pagka... excuse me po hindi po namin inaano pero doon na lang po tayo sa legal. Mag-legal tayo mga kababayan para iwas asunto, iwas problema. Kumuha kayo ng LTOP nyo. Yun lang mga kababayan, muli po ang inyong likod, Just Vlog, bumabati po sa inyo ng isang Happy New Year po.